Alright, what's up mga kabakal? Bakal Edward. So yan, ituturo natin ngayon kung paano yung pag-conversion ng English system into metric system, inches, millimeter. So yan, inches into millimeter. So sa mga di pa nakaka-subscribe sa ating channel, Kabakal Edward TV, yan, pa-subscribe naman mga kabakal para ma-share pa natin sa mga baguhan na mga welder fitter sa barko, sa land base, yung mga gusto maging fitter, maging welder. So maganda yung meron tayong idea sa mga ganito, no? Kung wala kayong conversion table, so maganda rin matutunan nyo yung basic kung paano ginagawa yung conversion ng inches into millimeter o yung English system na tinatawag into metric system. So halimbawa meron tayong 5 3/4 inches, paano ba natin siya i-convert into metric system? So ito lang yung way. So tandaan nyo lang lagi na sa 1 inches, yan. Dahil mga kabakal 1 inches is meron laging 25.4 millimeter. Yan, 25.4 millimeter. So ito yung ating laging tatandaan, no? Sa 1 inches merong 25.4 millimeter. So gamit tayo ng ballpen, pakita natin sa inyo. Una yung gagawin is paano natin mag-convert yung 3/4 inches into metric or yung millimeter. So ganito ang unang pamamaraan. Dito tayo sa number 1, no? So gawin natin sa 3/4, 3 divided by 4. Yan. 3 divided by 4 is equals to, check natin sa ating calculator, 0.75. So i-double check lang natin. Yan, 3 divided by 4, yan, equals 0.75. So ayun, sulat natin 0.75. Syempre ang sukat natin kailangan na i-convert inches into millimeter or yan, metric system is 5 inches and 3/4. So ang gagawin natin dito sa 5, tandaan nyo lagi mga kabakal, multiply natin sa 25.4 kasi sa 1 inches merong 25.4. Yan, 25.4 equals, check natin, 5 times 25.4 equals 127. Yan, 127. So ang next na gagawin natin para makumpleto natin yung procedure na yan, makonvert natin totally yung 5 3/4 into millimeter. So i-add na lang natin siya, 127 plus 0.75. yon, ang sagot is 127.75 millimeter. So yan, double check natin, 127 plus 0.75 equals to 127.75 millimeter. So ayun, nasolve na natin yung isa. 5 3/4 inches, 127.75 millimeter. So ganun lang yung pag-convert ng inches into millimeter. Lagi nyo tatandaan yung formula natin na yan. 1 inches is equals to 25.4. Okay? So ngayon,
sagutan natin yung 3/8. So, same procedure, ang gagawin naman natin ngayon sa 3/8 is 3 divided by 8. Tignan natin ha. 3 divided by 8 equals 0.375. 0.375. So, naka-decimal point siya, no? Naka-decimal point siya kung ating titignan. So, para may convert nyo to totally sa metric, so, yung 0.375, i-multiply nyo sa 25.4. Okay? Check natin. 0.375 multiply into 25.4 equals 9.525. 9.525. So, pwede natin siyang i-round up into nearest, no? So, or 10 millimeter, no? Yan. So, nagawa natin, no? Tandaan nyo lang. 3/8 is equals to 0.375. Pero dahil kailangan natin siyang dalhin sa millimeter kasi naka-decimal pa to eh. So, i-multiply nyo lang. Gamit tayo ng multiplication, 25.4. Kasi ang 1 inches is equals to 25.4. Ito ang lalabas, 9.525. I-convert natin into nearest tens. So, 10 millimeter. So, yun. Ngayon, yung ating pangatlong katanungan, 3 inches. So, buo. 3 multiply into 25.4. So, ganun lang yung ating susunod na procedure sa number 3 question, no? Number 3 is 3 multiply into 25.4. Okay. Check natin. Gamitan natin ng may wagang calculator. 3 times 25.4 is equals to yan 76.2. 76.2. Lagyan natin 76.2 millimeter. So, ayan mga kabakal. Inches, English system, 5/3 into metric, millimeter, 127.75 millimeter. Yung 3/8, 10 Actually, 9.525 siya. Kinonvert lang natin to nearest units. So, yun yung 10 ginawa natin siya. Convert ito 10 So, kasi ang lalabas dyan is decimal, no? Decimal ang lalabas dyan pagka 3 divided by 8 decimal. I-multiply nyo lang lagi sa 25.4 para makuha natin yung kanyang millimeter o yung metric system na measurement niya. The next one is yung 3 inches. So, yan, lagi nyo lang tandaan, 1 inches is equivalent to 25.4. So, 3 multiply into 25.4 equals 76.2 millimeter. So, yun. Gawin lang mga kabakal yung pag-convert. So, para mapadali yung ating ganito, hindi na kayo, kung ayaw nyo, wala kayong time na mag-convert, meron naman tayo yung tinatawag natin na 5 Peter Blue Book. So, yan. So, 5 Peter Blue Book na yan, makikita ninyo sa ating page. Hindi ko lang matandaan yung page. Pero nandito yan. Yung ating
conversion ng decimal equivalents. So, ayan. Meron tayong chart nan sa ating 5 Peter Blue Book, decimal equivalent. So, kung yung 3.8 na hinahanap natin, hanapin natin yung 3.8. Okay, hanap, 3.8. Ayun. Ayan ang fraction niya. Ang decimal niya, ayan o, 0.375 o yung 0.375. Ayan o, 0.375. Para makuha ninyo yung millimeter, in 9.525, ayan, millimeter. I-multiply nyo lang siya sa 25.4 para makuha nyo. Then, pwede na natin siyang i-convert into nearest, no? 100. So, magiging 10 mm siya. Alright. 3.8, 0.375, 9.525. So, yun. Then, hanapin lang natin yung isa pang decimal point natin. 3/4. O, yun. 3/4. 0.750 or 0.75. Ang kanyang millimeter is 19.050. Yan. So, kompleto na dito sa decimal equivalent na to. Pero, ipinakita natin sa inyo kung paano ginagawa siya manually para meron din kayong mga idea sa mga baguhan na gusto maging pipe fitter, maging fitter, maging welder. So, kasama to sa ating trabaho na magko-compute tayo, minsan mag-conversion tayo. Pero kung swerte at meron ng gumagawa nan, welding na lang tayo, no? So, ganoon lang mga kabakal. Sana ay mag-subscribe kayo sa aking YouTube channel, Kabakal Edward TV, para sa iba pang mga videos, tutorial na aking mga isi-share, lalo pag on-board ako, maraming mga trabaho, actual, yun, mai-share ko sa inyo. For the meantime, ito yung aking maikling content para makapagbahagi sa inyo, no? So, maraming salamat sa mga followers, mga nag-subscribes, at saka yung magsasubscribe pa po, no? Maraming salamat sa inyo. No, ay magtagumpay kayo at kayo'y makuha ninyo yung mga gusto ninyong maging trabaho para syempre maka-provide sa ating family, no? Ingatan nyo lang lagi sarili ninyo and stay safe, okay? Safety first mga kabakal. Kabakal Edward, brrrt.